Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Mga kahabi, kamusta? Another day, another vlog, no? Magandang Tuesday na araw sa inyong lahat mga kahabi. Today mga kahabi, Today mga kahabi, meron tayong good news, no? Sunod-sunod yung mga badges natin itong mga nakarang linggo, no? Meron tayong namatay na yung yellow back na golden finch. Nakawala yung dalawa nating opaline. Tapos namatay na ako ng dalawang society finch mga kahabi. Tapos nakawala yung kalapati ni Airpat. So wala na naman siya. No, so si Airpat, ito nga pala yung kalapati natin, isa na lang. Yan. So nawala yung hen mga kahabi, nakawala. Naiwan kasi ni Airpat na bukas ito, itong cage na to, kasi ewan ko bakit ang hirap nga kunin ng ano dito eh. Ito lang hinap kunin ng pakainan dito, ba't kaya yun pa binuksan niya? So, kasi kinuha niya yung pakainan kasi ayaw ng tatay ko nabababaran na pagkain yung kalapate. So inalis niya. Ang problema mga kahabi sa mga lumang cage pala, kung hindi nyo na maitatanong, iba kasi masyadong bilib dito eh sa system na to, na pag binitawan mo babagsak. Pero ayun o, ito nyo, hindi bumagsak. So sa iba gumagana siya. Oo, ayan like. Ayan, kagaya na ito. Ayan, hindi na rin bumababa. O ito, ganyan o. Siyempre hindi na bababa yan. Unlike yung mga iba, yung mga maliliit lang ganito, yung mga bago pa, kagaya ito, bago kasi ito eh. Natin na. O, namabagsak. Okay, goods pa. Eh yung mga ganito, yung mga luma na, hindi na nagsibabagsaan itong mga to eh. So kailangan to pag sinarado mo, ibababa mo siyang ganyan talaga. So tinanong ko yung pinagbilan, wala naman daw sa kanya, hindi naman daw umuwi. Kasi gutom din yung ibon eh. Nakita ko kasi yung kalapati nandito na lang nung hapon. Eh apparently gabi pa pala tinanggal ng tatay ko yung pagkain. So hapon na, mga bandang alas 5. So imagine, ganun katagal na hindi kumakain yung ibon, yung kalapate. Tapos nakawala. Makukuha pa sana namin, kaso nung tinawag ko yung tatay ko, ito epic to mga kahabi. Ewan ko, pag tatay ko kasi laging mainitin ang ulo. Laging mainitin ang ulo, natawagin mo lang galit. So tinawag ko siya, kasi nga andito ako sa may side na to, dyan pa lang ako. Yan na, sa may gulong na yan. Nakita ko na may kalapate, nakawala yung kalapate nandito. So tinawag ko yung airpod ko, sabi ko, natawag ko siya, sabi ko punta siya dito. Ayokong umalis kasi baka mamaya pag alis ko biglang lumipad yung kalapate. So talagang naka-watch lang ako sa kanya, tinitignan ko lang siya. Nung dumating yung tatay ko, galit. Natawag ko lang naman siya kasi gusto ko magpatulong, diba? Kasi baka mamaya mas okay kapag dalawa kaming huhuli kaysa yung ako lang mag-isa, diba? Kumbaga ayoko magmagaling. Pagdating niya, ang ginawa niya, dire-diretso lang siyang ganyan. Tapos tsaka niya binabag yung kalapating gano'n. Diba? Ginangster niya. Hindi nakawala. Kasi pagka niya, naitulak niya, naipush niya gano'n, lumabas dito, lumipad. So ayun, napaka-epic lang ng kwento, no? Kasi kaya ako nga ikaw tinawag eh. Kaya nga ito tinawag eh, para dalaw tayo maghuli eh. Tapos gagangas na rin mo lang yun pala yung paghuli ng kalapati. Sana ako na lang. Well anyways mga kahabi, yun nga. So yun yung mga bad news natin, ito mga nakaraan sa ating aviary. Medyo mahingin na yung kakatil ko na to, naghahanap na yata ng kapares. Ayun, wala kasi akong plan mag-breed ng kakatil kasi di ko rin sila kayang i-house. Totoo lang, kaya nga puro maliliit na ibon ang binibreed ko eh. Well anyways, so yun. So hindi lang puro bad news mga kahabi, meron din tayong good news. So ako, kagaya sa sabi ko nakaraan, magaling na mag-iibon ay mahaba ang pasensya, relax, hindi nagmamadali. Mga ganun ang attitude or ganun ang mga traits ng mahusay na mag-iibon. No, lalo yung mga veterano, makita yung mga veterano natin, ganun sila gumalaw, ganun ang nila. Ganun ang kanilang behavior sa pag-iibon. So kung mga kahabi, noong nakaraan, pinipilit ko i-compose yung sarili ko. Pero sa totoo lang medyo, kasi namimiss ko ng mga kahabi, namimiss ko na yung magkaroon ng painakay.
No? Ewan ko kung anong klaseng feeling na meron siya. Di ko ma-explain. Pero, para kasing you create something kahit di naman ikaw ang nag-itlog. At hindi ikaw naglimlin, hindi ikaw nagsubo. So, ito mga kabi, good news. So, ito, medyo maarte kasi itong blue natin. May kulang pa rin pala sila for information mga kabi. Well, good news ay nag-survive mga kabi yung ating blue. Kak, ayan, blue back na kak. Ayan yung inaway, isa rin inaway ng Mara Capra. Ayan, okay na siya. Tapos dito mga kahabi, medyo madilim lang. Hindi ko alam kung ma-zoom eh. Ayan mga kahabi. May egg na. Ayan, dalawa yan mga kahabi, dalawa yung egg nila. Hindi lang kita yung isa, pero dalawa yan. Ayan o, dalawa. Ayan, ewan ko lang kung nakikita nyo. Pero dalawa yan. Ito yung pair natin na yan mga kahabi. Blue back. Ay, yellow back pala. I'm sorry. Yan, yellow back. Back to back, yellow back. Galing ng Gentry Cavite. Next mga kahabi, meron tayo ditong owl finch. Yan, yung owl finch natin mga kahabi. Yan sila. Tapos meron na rin silang egg. Ayan o. Nakukita rito. Ayan, may egg na rin sila. Hey! Okay. Ito, nesting na ang ating penguin. Ayan, ang penguin natin na zebra finches. Nesting na rin sila. Tapos, ito. Meron tayo ditong society finch. Ito naman, okay lang din i-breed, okay lang din na hindi. Pero maganda kasi pag neto mo nag-egg sila kasi ibig sabihin, ready na silang mag-poster anytime. Or kahit wala silang egg. Pero syempre pag may egg, mas maganda, di ba? Ayan, may egg na rin to. Ayan, naghilim-lim siya ngayon. Ayan, back to back to eh. Brown yung kulay nila. Ayan. So may egg na rin yan. Hilera mga kabi, mga nasa baba. Lahat sila may egg na. Okay? Yung natutuwa ako dun sa society finch. Natutuwa ako sa kanya hindi dahil lang sa may egg siya. Pero kasi at least meron na akong isa na sure ako na pwedeng pag-posteran ng mga egg ng mga fancy finches natin. No? So dito, naantay ko lang na dumami pa yung egg niya kasi right now dalawa pa lang. Naantay ko itong maging at least 4 bago ko ilipat yung egg niya doon sa society dito. Ayan. Tapos yung dito sa owl finch naman, since ang mga society finch kahit wala silang sariling egg, no. Ang sa mga hindi nakakaalam, ang society finch sobrang husay nila mag-poster mga kabi. Kahit puro cock or puro hen at kahit cock and hen, tapos wala namang egg. Basta sila, condition yung mga ibon. Magpo-poster sila, maglilimlim sila ng kahit itlog ng iba, no? Kahit parehong cock, parehong hen, o kaya pair hen and cock na wala namang egg. Lagyan mo lang na egg yung nila nest box, magpo-poster sila. Ganun kaganda yan. Kaya ito, kino-condition ko sila. Kumbaga yung condition kasi sa kanila more on dapat healthy sila, tsaka komportable na sila sa cage nila. So normally, meron tayong kaya dito, pairing kasi dalawa. Tapos pair din dito, tigda dalawa bawat hen and cock. Dito ginawa natin mga kabi, nag-set tayo dito ng trio. Meron din ganito meron din ganitong strategy. Trio ang ginagawa ito. Tatlo bawat pairing cage or bawat cage for pair. Yan. Ito, since meron tayo ditong triple cage. So tigda 3 sila rito, trio to. So siyam na ibon. Ganon din dito sa taas. Yan, kino-condition natin sila na masanay sila na trio sila na magkakasama. Ayan. So ang natin dito, at least merong 1 hen dito sa bawat cages na yan. Okay. So mga kahabi, yung ganong strategy, maganda rin siya kasi una sa lahat, since tatlo yung nagpo-poster,
kahit madami yung egg mga kahabi, no? Kahit madami yung egg, efficient pa rin silang makakapagsubo at makakapaglimlim dun sa mga egg, no? Isa pa mga kahabi, no? Ito yung ano ito yung nagpa sa akin, nagpa reason kung bakit ginawa kong trio yung mga natin dito, mga society finches. Kasi medyo na-realize ko yung mga society finches, medyo kahit hindi sila kasing ang mga finches kasi mga kahabi para sa akin, mas delicate sila. Mas fragile sila kumpara doon sa ibon na mas malalaki, kagaya ng parakit, no? So mga kahabi, ako namatayan ako ng society finch nung nakaraan. Siguro dahil sa, hindi ko sure kung dahil sa lamig or dahil sa, kasi malakas sila sa tubig, yun ang napansin ko, ang lakas nila sa tubig. Hindi ko alam kung pinapapaligo nila lang o iniinom talaga nila. Pero napansin ko, malakas sila sa tubig. So naiwanan ko yung isa na ubos na pala yung tubig niya, hindi ko pa na-refillan. So mga half a day, pagtingin ko, patay na, dalawang society finch mga kahabi, no? So ang ginawa ko, doon ko na-realize na maganda pala kapag trio. Kasi kapag trio, mga kahabi, at least kapag na hindi inaasahan, no? Kahit hindi naman natin gusto, bakit ba naman gusto mo matayan ng ibon kahit gano'n pa yan kamahal o kamura, no? Kapag nawala yung isa, at least meron pa rin dalawang magsusubo. Baka kunwari sabihin natin, pair lang ang meron ka dito, diba? For example, pair lang ang meron ka, tapos biglang namatay yung isa, ang pinaposter niya ay 5 itlog. So isang ibon lang yung magsusubo dun sa 5 na yun. Ganoon ang mangyayari. Unlike kapag 3 kagaya nito, mawala man yung isa, meron pa rin 2 maiiwan. Ang ganda na itong mga kahabi, puro brown yun nandito. Yan. Ganun ang ano ko, kung bakit in-update ko, in-upgrade ko sila sa trio. Yung mga nandito naman mga kahabi, hindi ko na sila in-upgrade sa trio kasi magugulo kasi medyo matagal na sila dyan, no? Nakasettle na sila, kumbaga. Ayan, komportable na sila ito, lagi na silang nasa nest box. Yan, ready na rin yan mga kahabi na paposteran eh. So hindi ko na sila ginulo, no? Hindi ko na sila dinagdagan. Kumbaga para kapag meron tayo kagaya nito, kung sakali mag-itlog yung mga iba pa nating pair ng gold dyan, at least naka-ready sila itong mga nandito. At saka ito, yan, 4 na pair, 3 rito, ayan, tapos sa rito, 4 na pair. Dito naman, since nakita nyo naman, nung nagkasa tayo dito, bago-bago pa lang itong mga to, okay pa nadagdagan sila, no? Kasi at least habol, kumbaga, habol. Yan. So, sana mga kahabi, mag-itlog pa yung mga ano natin dito. Lalo itong mga green. Itong mga green natin, gusto ko na rin mag-breed ng ito kasi ganda sa mata ng kulay. Ito may yellow, may red, may black, may green. May purple lalo to. Purple press tong dalawa na to. Ang ganda. No? Dilaw, tapos violet, tapos green. Sapin-sapin talaga. Ayan, no? Yan. Gusto ko pa nga magdagdag kung may marami lang akong pera, bakit hindi, di ba? No, so, mag-breed na lang tayo mga kahabi. Pararamihin na lang natin sa true breeding. Doon meron pa rin akong mga balak na i-acquire sa mga susunod pa. No? For gold yan pinches, at least 1 pair pa ng silver, 1 pair ng blue, tapos 1 pair pa ng green. No, yun ang ano ko, yun ang gusto ko. Gusto ko lang, hindi ko sinasabing kaya ko kasi mahal ang gold yan. Mahal ang gold yan pinch din. Tapos bukod doon, gusto ko rin magkaroon pa ng ano, gusto kong itry yung ibang variety ng ano, ibang variety pa ng mga finches like starfinch. No, kasi starfinch maganda rin eh. Ito yung starfinch. Ang ganda rin niya. Dati nung una ko siya nakita, parang wala. Ay, sabi ko, mga ordinary lang. Tapos hanggang sa nung nakita ko, ganda rin pala. So may mga ganong kahabi na parang bang it grows on you. Parang dati mga kahabi ako, hindi ako makain ng munggo. Ngayon, talagang sarap na ako sa munggo. Tapos dati hindi ako kumakain ng okra. Ngayon, kumakain ng okra. Mga ganon mga kumbaga. Dati, wala sa paningin ko or hindi ako nagagandahan dun sa ano eh, sa ibang klase ng finches. Kasi nga nagagandahan ako sa kanya. So, hindi ba talaga tayo mga kahabi pag tumatanda?
So, yun. Gusto ko rin magkaroon ng shaft tail. Gusto ko rin magkaroon ng... Ano pa ba? Shaft tail, starfinch, kaya isa. Gusto ko rin magkaroon ng ano pa. Galit show. Sorry na. So, yun pa mga kabi. Meron pang isa pa. Yung DFT or yung Diamond Firetail. So, gusto ko rin magkaroon ng ganun. Medyo mahal lang siya mga kabi. Siguro ang presyo niya ay 3 times nitong ano, mga regular na Golden Finch. So, medyo madugo din siya. Tapos meron ako gusto isa ring strain naman ng Zebra Finch, isang mutation ng Zebra Finch na gusto kong i-acquire, pero kailangan din ng i-ready ang budget, no. Kukuha rin ako kay paring Roy noon. So, isa siyang strain ng Zebra Finch, no. Ano siya? High mutation. So, papahiyang muna tayo dito. Tapos hopefully mga by November or December makakakuha tayo kay paring Roy nung sinasabi kong mutation. So, watch out mga kabi. So, shoutout nga pala mga kabi dun sa nakahula, kasi nagpahula ako nung nakaraan. Sabi ko, hulaan nila or ninyo kung ano yung plano ko dun sa mga natira natin na society finches, no? So, maraming salamat sa mga nag-comment pala mga kabi. So, I appreciate you taking part dun sa ano natin na yun, sa extracurricular activity. So, ang nakatama po ay si Ma'am Jamaica Acuña. Yan. So, shoutout po Ma'am Jamaica, tama po kayo. At kay Sir Mike Avorque. No, so tama rin si Sir Mike. So sila po ang nakahula na ang gagawin ko po or ang bala ko, plano ko dito sa natira nating mga society finch. Yan. So naisipan ko mga kabi maggawa ng colony setup. So meron si paring Denmark na yung mga cages niya dati. Meron siyang ganon. Gusto kong hiramin. Kasi hindi na nag-iipon si paring Denmark. Sabi ko, hiramin ko sa kanya. Pumayag naman siya. So, ang size niya mga kahabi, hindi ko pa kasi nakukuha kasi medyo busy pa ako ngayon. Ang size niya mga kahabi, ang haba niya ganyan. Tatlong pinagtabi-tabi, dikit-dikit na double cage. Tapos, ang height naman niya ay 4. 4 na double cage ang laki. Ayan, taas. So, 3 double cage siya mag-aadikit ang haba. At yung taas ay 4 na double cage. So, most likely mga kahabi, parang ganito siya halos kalaki. Ayan, ganyan. Ganyan kalaki yung cage. So, dalawa yung pinahihiram niya sa atin. Try lang na muna natin kumuha ng isa. Tapos, try kong ilagay siguro dito. Tanggalin ko itong mga case ng soft drinks dito. Tambakan kasi itong mga kahabi. Itong ano na to. Nung ginawa ko itong aviary, okay pa dito eh. Okay pa. Wala pa masyadong nakalagay. Nung huminto ako mag-iibon mga kabi for more than a year, naging tambakan to. Naging tambakan ng pamilya namin to, no? Hindi na ginagamit ng mga abubot sa bahay. So, yun. So, abangan nyo mga kabi, no? Shoutout po ulit. So, Sir Mike and Ma'am Jamaica. So, I guess yun lang muna mga kabi. Update lang naman kung anong kalagayan ng ating breeding dito sa mga fancy finches, especially sa mga gold yan. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit that like button mga kabi. Comment down below, no? Kung meron kayong comments, suggestions, gusto nyo magpa-shoutout. Susunod na video natin mga kabi, shoutout ko na kayong lahat. No, yung mga nag-comment ng shoutout, no, babanggitin na natin sa susunod na video. Tapos, share this video mga kabi. Or kung nanonood ka, pinapanood mo to, pero hindi ka pa subscribe na. Para makita mo or lagi kang updated sa mga bago nating mga videos. So, I guess yun lang mga kabi. Kagaya na lagi ko sinasabi, ingat lagi. God bless and happy bird keeping.